So looking back, I realized how much my OJT shaped me. Not just a professional but a person. Natuturuan akong maging matatag, tsaka independent, tsaka yung value of hard work. Kasi yung hard work kasi it's like, it means like commitment. Success doesn't come overnight. It takes time, it takes effort, it takes commitment. Kung gaano ka committed sa ano mo sa isang something na yun, ma-achieve mo yun someday. Welcome to the very first episode of the Dubai Diaries podcast, where I share my journey as an OJT here in Dubai, the ups and downs of working abroad, and real stories from fellow OFWs. I'm Geraldine, and in today's episode, I will share to you kung paano ako nag-decide mag-OJT abroad, kung ano yung mga proseso. I'll take you to where it all began. Yung mga challenges na hinaharap ko. Naalala ko kasi nung nag-post ako sa isang Facebook page, yung sa hospitality management, bago, nung nakarating na kami dito, nag-post kami ng kaklase ko. Yung yung pin lang, ginano namin sa Burj Khalifa. Tapos nung pinost namin yun, agad siyang nag-viral. Ang daming nagtatanong about dun sa post kung excited sila. Kasi ang daming nagtatanong kung paano, tapos ano yung mga proseso, bakit kami nakarating ng Dubai. Isa po I am an alumna of Vineyard International College in Misamis Oriental. I'm taking Bachelor of Science in Hospitality Management. Before I enrolled in this school, sinearch ko muna siya. Tinignan ko muna yung page niya. Tapos nakita ko doon na marami naman pala silang natulungan ng mga students na mag-intern sa abroad. So from that time, somehow may work din ako kasi noon Kaya pinili ko yung course na yun kasi yung hospitality management is a career path to those who are dreaming. Kung gusto mong mag-manager, kung gusto mong magtrabaho sa cruise ship, or kung gusto mong maging receptionist, or FA, so ang Bachelor in Hospitality Management, isa po siyang career path na pwede kang mag-start kasi pwede kang kumuha ng parang major na subject mo para makuha mo yung dream job mo. So ayun, kaya kinuha ko yung Hospitality Management na course. Since na mahilig din akong magluto noon, tapos meron akong mga ginagawang mga iba-ibang menu lang na pinapractice ko. Tapos somehow, inaano ko siya, parang tinitinda ko siya sa namin sa bahay. So paano ko nalaman na may OJT opportunity sa Dubai? Since I was in first year college, meron na kaming discussion together with my classmates kung mag-graduate kami, kung saan kami pwedeng mag-OJT. So yung iba is iniisip nila na siguro lokal lang kasi yung budget. Pero kami talaga ng kaklase ko, we are already aiming, we are already dreaming na mag-OJT kami abroad. So yun yung piniprepare namin. So inaano na namin na kailangan wala kami mga pending na mga subjects. Dapat lahat ng mga subjects namin kailangan pasado. Kasi hindi ka pwedeng mag-OJT kung may mga backsub ka. So nung school namin, kinausap namin sila, so posible. Kasi tutulungan kami nila na mag-OJT sa abroad. So, ano yung mga naging preparations ko? Kasi madami kasing nagtatanong doon sa post namin kung ano yung mga naging preparations namin tungkol sa visa, sa document, tsaka yung mga financial requirements. Unang-una, yung visa namin, since na hindi yung school ang nag-apply because we are applying on our own, tourist visa yung kinuha namin during that time. Yung documents, ang dami naming piniprepare. So number 1 na talaga yung passport. Tsaka yung school,
Yung school na lang yung nag-assist, naghingi sila ng approval, anong tawag doon, parang yung company acceptance letter dito sa Dubai kung talagang natanggap kami. So si school, tsaka yung in-applyan namin dito sa Dubai sa restaurant is naghingi ng letter, tapos si school naman nagsubmit ng mga kinakailangan lahat. So pagdating naman sa mga financial requirements, of course, you need to prepare something big. Kasi Dubai to eh. Yung pamasahe niya, unang-una yung pamasahe niya. Tapos yung visa is, since na tourist visa lang kami, so kumuha kami ng I think it's only 30 days. Kumuha kami nun. Tapos piniprepare din namin yung matutuluyan namin na bahay dito sa Dubai. So ang dami naming mga prepare. Tsaka yung sarili mo din dapat i-prepare mo kasi pagdating sa immigration, meron talagang mga merong interview. Kasi tourist kasi kami eh. Kinuha namin yung tourist, although na may secured na kami na OJT-han na company, pero hindi kasi kami direct hire. Kaya that is why tourist visa yung kinuha namin. So, how did I feel during that time nung umalis na ako ng Philippines? Siyempre, excited din. Tsaka, may halong, siyempre, ninervyos ka din kasi maharap ka din sa sa immigration. Ang dami kayang tanong sa immigration, like, anong gagawin nyo sa Dubai? Parang ganun. Tapos, alam mo yun, yung tinitignan nila talaga yung itsura mo. Tapos, siyempre, nung nagtatanong na, kasi nga tourist, di ba? Anong gagawin mo sa Dubai? Sabi ko lang na, magta-travel lang po. Tapos, bakit ka magta-travel? Parang ganun. So, since na matalino naman kami sa school, so since pinakita namin talaga na kami ay mga Dean's Lister, alam mo yun. So, pinakita ko yung papel, which is proof na it's a reward, na parang binigyan kami ng reward ng mama ng kaklase ko na makapag-tour kami dito sa Dubai. Kasi yun yung namin parang yun yung setup na ganun yung sasabihin. Para isa lang yung sabihin, para hindi ka ma-offload. So ayun na. Tapos nung nakapasa, yung kaklase ko pala tinanong siya. Tapos yung tanong niya, tinanong din sa akin. So ang tanong dun, kailan yung birthday ng kaklase mo? Anong tunay na pangalan ng kaklase mo? Alam mo yun yung ganun. Ilang taon na siya, parang ganun. Nakalusot ako sa immigration. Di ko talaga makalimutan yung feeling na, ay, thank you Lord. Para kang, alam mo yun, parang may nabawa sa'yo na, parang kang lumilipad sa hangin na pwede kang, alam mo yun, magtitiktok ka doon. Kasi di ba ang saya mo? Kasi nakapasok ka na. So sabi ko, alaka, ito na yun Lord. Thank you Lord kasi, parang, lahat siya nakaset, lahat siya ng the way na makipag-usap ka sa immigration, parang normal lang, tapos relax kasi yun yung daw, kasi yung kaklase ko hindi na siya kinabahan kasi siya traveler na siya. So ayun, nung pagpasok namin, really, I feel nervous, I feel joy na hindi mo, alam mo yung joy na parang tears of joy, yung joy na parang galing sa loob na hindi lang panandalian, kundi parang, alam mo yung very thankful ka na at last yung pangarap mo na makapag-OJT, hindi, kahit hindi sa Dubai, at least international na tapos ito pa yung Dubai, ang pinaka ang bansa na, alam mo yung mix lahat na andito, tapos yung training nila ang ganda. Tapos bago kami nagpunta, sinearch namin lahat kung ano yung meron sa Dubai. Pero yung talaga ng kaklase ko, yung namin is, gala talaga una. Gala talaga yung iniisip namin. Yung second na yung namin yung OJT. So about my OJT experience in Dubai, yung first impression ko sa workplace nung pagdating na namin, minute muna namin yung manager, yung supervisor, kasi may interview din. Ini-interview din kami dun sa Siyempre, bago kami pumunta dito, meron na kaming yung resume,
gumawa kami ng resume, andun lahat yung ano namin. Tapos, pagdating namin, minute namin yung manager, yung supervisor, tapos yung, anong tawag doon, parang, siya yung, anong tawag dito parang, siya yung right hand ng may-ari na, ibang lahi din siya. In-interview kami doon. So yung kaklase ko, since na meron na siyang madaming experience kasi chef na siya so meron na siyang somehow na mga experience na ganun. So pinasok siya sa ibang company. So ako naman, doon sa Dubai Mall sa sa chocolate bar nila. So unang-una, yung sa workplace talaga na bigla talaga ako doon kasi sobrang bilis. Yung magtrabaho sila, yung mga kasama mo, sobrang bilis magtrabaho. Tapos, hindi man lang kayo, more on usap kasi iba-ibang lahi mix lahat. So parang, nag-o-observe lang ako sa kanila, parang, ganito pala yung ano. Akala ko kasi OJT lang, parang relax ka lang. So, syempre, OJT ka, diba? Wala kang sahod, parang ganun. So, relax lang. Pero hindi pala siya ganun. Alam nyo guys, yung first day ko, nananakit talaga yung paa ko. Hindi ko ma-imagine na yung trabaho niya sobrang bilis, hindi ka malang makaihi, hindi ka malang makaupo, sobrang bilis. Tapos yung sa mga tao naman, yung mga kasama ko, may iba-ibang lahi kasi sila. Sila naman, hindi ko naintindihan yung ano nila. Yung first na, alam mo yun, yung first na nagsasalita sila, hindi ko talaga maintindihan kasi nga bago lahat sa akin like bago, first time kong sumakay ng plane, first time kong nag-Manila, tapos first time ko pa dito. Alam mo yun, para sa akin new lahat ng mga experience ko, kaya yung nakatunga nga lang ako sa kanila, ganyan pala sila, hindi mo talaga maintindihan yung salita nila. Hindi ko masyadong na-gets na. Tsaka yung sa environment, nagustuhan ko yung environment kasi nakita ko yung teamwork nila, kung paano sila magtrabaho, kung kahit na iba-iba yung nakasalamuha mo ng mga tao, nakuha naman nila yung yung example, may order na ganyan, parang siya ba, parang gets nila lahat ba na isang ganun lang sa mata, one for this one, one for this one, or take away like that. Kuha agad. Parang wala nang parang, okay, this one is for table like that. Ang bilis. Ang bilis talaga. So, yung role ko as an intern, tsaka yung mga daily task ko, unang-una, yung first na inano nila sa akin, yung trabaho ko dun is barista. Inassign ako nila dun. So, yun yung pinaka nahirapan ako. Kasi, nung college ko, wala kasi akong ganun Hindi ako kumuha ng TESDA na barista kasi yung hospitality management ina-advise ng instructor namin na kumuha ng TESDA. So yung nakuha ko dati is culinary, tapos yung bread and pastry, housekeeping. Si barista kasi parang hindi ko siya wala akong time na kumuha nung time na yun, nung college days kasi na aside sa COVID pa siya nung time na yun. So more on online lang kami. So, paano ako nakapag-adjust? Siyempre, nagmamasid muna ako sa mga kasama ko. Tsaka nagtatanong talaga ako kung ano ang dapat gawin, tsaka yung hindi dapat gawin. Yun talaga yung nag-o-observe muna ako para ayoko kasing, alam mo yun, ayokong mapagsabihan or parang sabihin sa'yo na ano ba to, ba't hindi alam? Kasi yung expectations kasi nila sa amin as an OJT is mataas. Kasi nga, ang akala nila wow, OJT kayo galing tapos pumunta lang dito na mag-intern. Siguro mayaman yan sila. So, meron na sa kanilang isip na, ay, mayaman yan sila siguro. So, hindi natin, okay lang sa atin, ganun-ganun, para alam nila na ganito pala ang buhay dito. So, ayun yan. So, yung sa language naman, tsaka how I communicate, struggle talaga. Kasi nga, hindi ko, as what I've said kanina na parang
Nagsistruggle ako kasi hindi ko masyadong maintindihan. Kasi yung mga customers din, hindi lahat marunong mag-English. Hindi lahat. Tapos yung mga kasama mo, hindi din lahat fluent mag-English. Tsaka ako din, hindi din ako fluent mag-English. So kaya ayun, parang nahihirapan ako. So yung usually lang na parang words nila na ginagamit is, where's the order? Like, coming, no coming. Like that. Yun lang yung mga usually na ano. Tapos, dine in or take away. Ganyan lang mga ano, yung mga usually na words. Kasi nga, nasa restaurant kasi ako na-assign. Kaya ayun. Pero nung sa ano na, nung kalauna na, nafe-feel ko na parang na-homesick na ako, parang nabuboard na ako, gusto ko nang umuwi. Marami kasing nagtatanong kung paano mo dinidil yung homesickness mo. Kasi 'di ba, malayo ka sa family mo. So unang-una, meron naman tayong ano ngayon video call. So yun na lang muna yung ginagawa ko. Tsaka yung blessed din ako kasi may mga kasama ko sa flat na parang, uy, gala tayo, punta tayo ng ano. Somehow, yung mga kasama mo din sa flat is puro kabayan lang. So, hindi masyadong nahuhumsik ka kasi meron kang mapagsabihan, meron kang malalapitan. Kaya yun yung one way na para sa akin na deal ko yung homesick ko sa pamilya ko. Yung biggest lesson learned naman during OJT ko, sa work, tsaka sa life. Pagdating sa work, natutunan ko na maging masipag. Natutunan kong maging masipag, natutunan kong maging mahaba yung patience mo sa mga kasama mo. Kasi minsan kasi merong hindi pagkakaintindihan, merong miscommunication. So ang ginawa ko na lang is yung hard work mo. Ang ginawa ko na lang doon is nag-a-adjust kami sa isa't isa. Kung merong mali, pagsasabihan ka, so i-absorb mo yun, tsaka iti-take mo yun as lesson kasi para din yan sa sarili mo. Kasi trainee ka, dapat na makinig ka sa kanila kung ano yung instruction nila para sa'yo. Tsaka sa life ko naman, natutunan kong dati naman, independent naman ako kasi elementary pa lang, nag-working student na kami hanggang ano. So, independent naman ako. Pero nga lang, iba, kasi nasa ibang bansa ka. So, natutunan kong yung power ng prayer doon na parang, okay, dadaan ka lang sa ganitong struggle mo, pero may ipiprepare din si Lord para sa iyo. So yun yung yun yung na-learn ko sa buhay ko, yung pagiging matyaga, pagiging pahaba pa mo yung patience mo. Yun. So from OJT to full-time work, so after my internship, alam kong gusto kong magstay sa Dubai, pero yun nga lang, hindi siya naging madali. So, paano ako nag-transition from being an intern to getting a full-time job? So, nung time kasi na yun, yung nagkulang sila ng tao sa bar. So, since na ako na yung nauna doon, ako na yung na-training nila, so, nag-decide since mga kabayan kasi yung mga nasa posisyon ng manager, supervisor, so nag-decide sila na kunin na lang natin si Geraldine kasi na-train na natin. Pero, kahit na hindi pa ako masyadong marunong noon kasi ilang months lang. Tapos, mahirap din yung trabaho na ganun kasi hindi lang pagkakapi yung ginagawa mo nag-i-inventory din ako, nag-check din ng mga product nila, yung mga expiry, ganun. Unang-una kasi safety yung nila, safety yung number one na nila, yung priority sa isang restaurant. Safety yung nila sa mga customer. Kaya yun, nung sinabi nila na okay lang ba sa'yo na ganun, tapos pauwi na kasi ako noon kasi graduation na yun.
Tapos nung pagkasabi ng manager namin na ganun din naman pag uuwi ka, maghahanap ka din ng work. So ito may work ka na, tapos uuwi ka lang, para lang graduation lang, mag-march on ka lang, tapos kukuha ka na. So after nun, ano mo, maghahanap ka din ng work. So sinabi ng manager, sabi ko, sige po, pag ano ko po. Kasi problema din yun sa sa visa kasi alam nyo dito sa Dubai, hindi agad nagvi-visa yung yung company. Hindi lahat naman, pero meron ding mga company na hindi ka bivisahan agad. Parang gagamitin ka lang nila first ba. Yung case ko kasi is, nung sinabi na i-hire nila ako, pero sinabi din, may positive tsaka negative, sinabi din nila na mag-exit ka muna, pero own money mo. So yun, parang nalugmok ako, parang ano kayang gagawin ko dito, no? Kasi wala yung kaklase ko, pauwi na, tapos ano nang gagawin ko, maghahanap ako ng bahay. Yung mo yun, yung kinakabahan ka na parang, ano kayang gagawin ko dito, no? Ganito pala sa Dubai, hindi ka agad na mag-go ka lang ng isang something. Dapat pag-isipan mo muna ba na yung company ba, yung dapat i-research mo muna kung okay ba yung company na papasukan mo. Yan talaga yung number one. Pero iniisip ko din that time yung mabivisahan ako ng company. So, kaya nag-decide ako na tanggapin yung nila, yung offer nila na ganun. So, yung OJT ko ba is nakatulong na makahanap ng trabaho or mag-apply sa iba? I believe if big factor din yung may OJT ka kasi yun parang may experience ka na. Kasi usually kasi sa Dubai, pag mag-a-apply ka ng trabaho, hinahanapan ka meron ka bang Dubai experience, ganun. So, I believe na nakatulong din siya. Kasi during that time na nagtrabaho pa ako doon, tapos kasi hindi na kasi barista yung trabaho ko ngayon, iba na. Hinahanapan ka talaga kung may experience ka na sa Dubai. So, dapat pag pupunta ka dito, dapat i-research mo muna yung yung company mo, especially sa mga OJT kasi mahirap talagang kumuha ng spot. Lalo na pag wala kang connection. So number one talaga yung connection mo. If you have connection here in Dubai, mas madali kang makapasok kasi sila yung mag-a-assist sa'yo dito. So yung challenges ko naman nung pagdating na paghanap na ng trabaho, number one as what I've said, number one yung visa issues. Kasi hindi nga lahat nagbi-visa. Tapos ang dami mo pang competition. Kasi hindi lang ikaw ang nag-a-apply. Tsaka may mga kabayan na kasi na nakapasok na mga HR. So may mga na sila, may mga requirements, may mga qualifications na tulad ngayon halimbawa may mga may mga pleasing personality. May mga ganun na sila dito sa Dubai. Tapos yung age, 21 to 35, may ganun na. Tapos ikaw, pupunta ka ng Dubai, attorney ka, doktor ka, tapos pagdating dito, hindi ganun yung trabaho mo. Naku, kung alam nyo lang trabaho ko. Pero next episode na yon. Tapos ang dami mong competition, tapos yung expectation mo, graduate ako. So sila, mag-hire sila, although nga baguhan ka or meron ka ng experience sa Dubai, depende pa din yun sa sa mag-i-interview sa'yo kung tatanggapin ka o hindi. Yun lang. Yung expectation mo kasi na ang taas, tapos pagdating dito, hindi naman. Expectation versus reality. Diba, Drex? Yun nga, yung first official ko sa Dubai is barista. Pero ngayon, hindi na. Iba na din. So, looking back, I realized how much my OJT shaped me. Not just a professional, but a person. Natuturuan akong maging matatag, tsaka independent, tsaka yung value of hard work. Kasi yung hard work kasi, it's like, it means like commitment. Yung hard work kasi parang, sa akin lang ang hard work kasi is like, makagain ka ng experience
Makagain ka ng skills through hard work. Tapos, may mga opportunity na ibibigay sa'yo kasi nga hard work ka, di ba? So, pag hard work yung tao, dumadaan talaga siya sa mga challenges. So, pagdadaan ka sa mga challenges, syempre, it will take time, effort, para ma-achieve mo yung isang something. So, like sa isang atleta, di ba? It takes years, it takes time para ma-achieve niya yung isang something na yun through hard work. So parang ganun din yung ano ko ngayon eh. Kailangan ko lang magpursige sa buhay, kailangan ko lang laban mga kabayan. Tapos kailangan ko lang syempre hindi ka lang pray din, dapat meron ka ding ginagawa. Meron ka ding ginagawa. So, hindi naman advice yung maibibigay ko, kundi suggestions lang sa gustong mag-OJT abroad in Dubai. Suggestion ko is number one, take every opportunity to learn. Kung may sasabihin sa'yo yung tao, dapat iti-take mo yun as an opportunity to learn. Hindi mo iti-take na mas mataas ka sa kanila. Tapos, wag kang matakot lumabas sa comfort zone mo. Wag mong sabihin sa sarili mo na hindi ko kayang magtrabaho ng ganyan, tapos takot ako. Wag mo talaga kasi kung ano yung iniisip mo, yun yung lalabas. Tapos, you have to build connections. Important talaga yung connections kasi nga hindi ka mabubuhay ng ikaw lang. Yung same sa amin na nangyari sa kaklase ko. So maybe if she will say yes sa interview soon, makikilala nyo talaga yung 90% na tumulong sa amin na makapasok dito sa Dubai. Tapos, be patient. Alam mo, ang haba talaga ng pasensya ko dati. Hindi naman dati. Ngayon din naman, meron din naman akong mahabang pasensya. Kaya lang nung first ko kasi is like, alam mo yung kasama mo sa work, ganyan yung sa'yo, ganyan yung expectation nila sa'yo, napakataas. Tapos mapagsabihan ka ng hindi maganda. Ang ginawa ko talaga noon, umiyak lang talaga ako. Parang, grabe. Grabe talaga yung tingin nila sa'yo, no? Parang, grabe naman, ba't ganyan yung ugali nila? Tapos may hurt ka kasi nga, mga kabayan kasama mo, tapos gaganyanin ka. Tapos minsan nga, hindi ko makalimutan yung pagsabihan ka na below the, below the belt na yung pagsasabihan ka. Pero tinitake ko lang yun. Tinitake ko lang yun as a learning opportunity. Kasi alam ko, yung success doesn't come overnight. It takes time, it takes effort, it takes commitment. Kung gaano ka committed sa sa isang something na yun, ma-achieve mo yun someday. So, at ayun lang, nagsisimulang pa lang po tayo. Kasi sa next episode, I hope na yung mga questions nyo po sa mga comments dati, kung meron pa kayong gustong i-topic or i-questions tungkol sa pag-OJT, pwede po kayong mag-comment doon para mabigyan po natin ng time na masagot po yun. Tsaka sa next episode po, kakausapin natin mismo ang school staff kung saan ako nag-aral. Alamin natin ang proseso, requirements at mga tips para sa gustong mag-OJT sa abroad. Ano ang dapat mong paghandaan? Paano mo malalaman kung ready ka na? At ano ang role ng school sa pagtulong sa mga students abroad? Kaya stay tuned, subscribe at siguraduhin hindi mo palalampasin ito. See you in the next episode!